ang tunay na saksi. Okay, so pasisimulan ko po ito sa Acts 1:6 to 8. Ang iba po nito ay naihapyaw ko na o kaya ay nadaanan ko na ito. Pero lagi namang may karagdagan ang Panginoon. So sabi po ng Acts 1:6, when they therefore were come together, they asked of him. So nung sila ay after ang resurrection po ito, nagkatipon sila ni Lord at papunta sila ng upper room para hintayin yung Holy Ghost. So nagtanong ang mga alagad, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel? Panginoon, ngayon ba ay itatatag mo na uli ang kaharian sa Israel? And he said unto them, it is not for you to know the times or the seasons which the Father hath put in His own power. So tingnan niyo po sa mga alagad mismo ito ni Lord. Hindi niya, ano sabi niya? It is not for you to know. Hindi niya para sa inyo ang malaman. Ang alin? Ang kapanahunan na which the Father hath put in His own power. Hindi ito para sa inyo. Amen. At sa atin, alam natin ito eh. Sila hindi. Ngayon, sa 8, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. So pagka ang Holy Ghost daw ay dumating sa inyo, matatanggap nyo ang kapangyarihan. Dalawa pong uri ang kapangyarihan. Ang isang kapangyarihan ay yung pagpapalayas ng dyablo, pagpapagaling ng may sakit, paggawa ng himala. Pero ang mas mabigat na power, yung napagtatagumpayan mo ang sanlibutan. Dalawa yan. Iyon po ang pinaka-the best na power. Yung, kasi ang healing, himala, ay ano lang yan, bahagi lang yan ng isang mas malaki. Ang pinakamalaki na power, yung kaya mong pagtagumpayan ang lahat. Kasi araw-araw, pagising mo sa umaga, nagpapasimula na ang battle diyan. Ang tanong, sa buong maghapon bang battle, nakapagtagumpay ka? Kasi marami ang bagsak diyan. Yun na lang, pagising mo sa umaga, anong inuuna mo? Pag ang inuuna mo lagi sarili, bagsak ka na. Amen. Hindi ako kayang paglalangan ni Satanas diyan. Pagising ko sa umaga, si Lord ang inuuna ko. Ngayon, kung ikaw ang inuuna mo, sarili mo, bagsak ka na naman. Kasi wag nating isipin na, dumadalo naman ako. Hindi yun. May sarili po tayong battle sa araw-araw. Ito, salamat kung nakarating ka rito. Pero alam natin na ito ay para marinig mo kung ano ang instruction sa iyo ni Lord. Pero ang talagang totoong battle, pagising mo sa umaga, sa bahay. Kasi dito, madaling magkunwari dito. Na ikaw ay Kristiyano. Halimbawa, dito, paano ka magsisindi ng sigarilyo dito? Makikita ka. Pag uwi mo, ayun na. So ano ka na ba pag uwi mo sa bahay? Kasi yan ang yung wala ka dito sa church, pag uwi mo sa bahay, ano ka na? Di ba? So yan ang mga battle ng isang Kristiyano. Sabi niya, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Kaya pagdating ng Holy Ghost, mga kapatid, isang ebidensyang nandyan sa iyong Holy Ghost, powerful ka. Amen? At bukod doon, and ye shall be witnesses. So, hindi ka pwedeng mag-witness nang hindi mo taglay ang power kasi nandyan yung, sabi ko nga sa inyo, ang daming trials na pwede mong daanan sa pag-witness. Katulad din na Pastor Joy, yung ating mga missionary.
ang mga pinupuntahan nila, madalas diyan debate. Amen. Kasi, biro mo, babaguhin mo ang kanilang pananaw sa mensahe. Ang dami pong mga pagtatalo. Okay, so, kung wala ka diyang temperance, bagsak ka. Mangyayari sa inyo yan, battle. Yung gera na natural. Pero sa isang Kristiyano, alam niyang i-handle para siya masabing overcomer. Amen? Okay, now, sabi niya, and ye shall be witnesses unto me. So, anong trabaho natin? Ipatotoo si Lord. Yan po ang ating trabaho dito. Ulitin ko. And ye shall be witnesses unto me, sabi niya. Mula saan? Both in Jerusalem. Ano yung Jerusalem? Sambahayan mo. Jerusalem po natin yan. Yung tahanan natin, yung kamag-anak natin. Diyan mo pasimulan ang mag-witness. Amen? Okay. And then, ano pa? And in all Judea, mga kapitbahay, Judea po yan. Okay. And in Samaria, sa ibang bayan. And unto the uttermost part of the earth. Ayan. Kung pwedeng palabasin tayo ni Lord sa Pilipinas, gawin natin. Okay? Now, dito po sa Revelation 3:14. And unto the angel of the church of the Laodiceans write. So, sino itong angel ng Laodicea? So, wala ang pangalan niya dyan, pero wala namang ibang angel ng Laodicea. Ano yung Laodicea? Anong angel? Messenger. So, si Brother Branham ito. So, ibig sabihin, nakasulat sa Bible yung propeta natin. And unto the angel of the church of the Laodiceans write, these things saith the Amen, the faithful and true witness. Mayroong isang witness dito na tinutukoy, faithful at totoong saksi. The beginning of the creation of God. So, wala namang ibang si Lord, create niya, sarili niya. Siya yung panganay, sabi ng Bible. So, kaya pala tayo ginagawang witness ni Lord kasi siya ay isang tunay na witness. Kung paanong nag-witness si Lord, mula nung isilang ang laman niya, 12 years old na siya, nag-witness na siya. Dito, ewan ko kung may nag-witness na 12 years old. Di ba? So, ang trabaho po natin talaga mag-witness. Kasi ang talagang layon, baka sa linggo, talakayin ko po ito, ay multiplication. Alam niyo ba yung multiplication? Si Adam and Eve, yan ang tamang multiplication. Anong ibig sabihin? Si Eve, hindi addition. Ano yon? Multiplication. Bakit? Mula kay Adan, nag-multiply si Adan. Naging dalawa. Hindi humanap ng iba, na iba. Mula mismo kay Adam, nag-multiply si Adam. So, ang multiplication, mga kapatid, na tayo magkaroon ng bunga. Amen? Okay, so, dito, para makuha natin ang salitang multiplication. Ako, na-multiply ko ang pamilya ko. Kasi dati, hindi rin kami magkasama. Na-multiply ang mga anak ko. So, dyan mismo, magpapasimula ang multiplication. Hanggang sa naaakay mo ang iba, yung Samaria, yung Judea. Kasi nag-multiply na sa tahanan mo, punta tayo ng Samaria. Okay, ano pa? Judea, hanggang sa... So, yan po ang multiplication, mga kapatid. Na tayo ay nagbubunga. Hindi ka lang, ikaw lang. Karamutan po yan na ikaw lang. Kailangan magbunga ka. Umpisan mo. Ano yung saan tayo mag-umpisa? Jerusalem. Ang mahalaga, yung layunin ng Diyos na ikaw ay witness, nagagampanan mo. Amen. Dito po sa Laodicean Church Age.
He is the faithful and true witness. Sino ito uli? Now we think of that word witness. Well, that word is the one we get the word martyr from. So ang witness pala galing sa salitang martyr. Ano yung martyr? Ito yung mga taong nagsakripisyo ng buhay. Tulad ni naalala nyo si Stephen, sabi rito. That word is the one we get the word martyr from. The Bible speaks of Stephen and Antipas and others as martyrs. So namatay ang mga ito. Si Stephen pinagpapatay dahil nangangaral siya. Nabibingi ang mga tao sa pinapangaral niya. So si Satanas nabibingi yan sa mensahe. Kaya sa Mindanao, nabibingi si Satanas doon. Kaya sabi ng mga demonyo, kaisa ng mga demonyo, aksidentahin natin to. Pero ang demonyo, mga kapatid, wala pong magagawa talaga yan sa mga believer ng third coming. Kaya lang, hindi natin alam kung ano ang layunin ni Lord. Bakit na inalaw niya yon? Pero hindi po magtatagumpay si Satan. Amen. Kasi ako subok ko na po yan. So tagal ko nang naglilingkod kay Lord. Amen. Kasi ako, pag nag-pray na ako, kasama sa prayer kasi natin, binding and loosing. Satanas, umalis ka dyan sa daanan namin. Umalis ka dyan. Sa pangalan ni Jesus. So, experienceado na po ako dyan. At ang dami na karanasan. Kung ulitin ko lang yung nangyari sa amin sa Bicol, kasama ko si Jackie, si Angel. 8 kami sa isang tricycle. Ang ano namin, 10-wheelers na truck. May laban ba ang tricycle sa 10-wheelers? Pero pinakita ni Lord, tumaob yung truck sa harap ng tricycle. Kung hindi tumaob, patay kami lahat. Iyan si Lord. So, yung pong prayer, huwag kayong manghinayang sa prayer dahil napakalaki ng pagliligtas ni Lord kapag prayerful ka. Amen. Sabi niya, they were martyrs. They were also witnesses. So, ang mga martyr, kaya nga sila pinatay dahil mga witness sila. Ay, nakakatakot pala, pastor, mag-witness. Pinapatay. Ano naman kung doon ka naman ilagay ni Lord, may magagawa ka ba? Kahit hindi ka mag-witness, kung ilalagay ka ni Lord sa patayin ka, di mas maganda na. Kasi sabi ko nga doon sa preaching ko kahapon, ang mga piklat, may piklat dito si Pastor Joy, Pastor Tony sa paa, meron din. Si Pastor Muno. Iyan ay piklat na may kabuluhan. Marka sa kanila yan ni Lord na nangyari ang mga iyon sa paglilingkod. O ikaw, saan mo nakuha? Kung may piklat ka, saan mo nakuha? Kasi sabi ko, si Pastor Pido, may piklat dito pero sa kalukuhan. Kasi lasinggiro pa yan noon. Sanggahin mo yung itak. Dito siya tinamaan. Mabuti na lang, tamay. Kung dito pa, mas malaking piklat yon na makikita sa kanya araw-araw yung piklat kung sa mukha ka tinamaan na hindi naman sa Panginoon. Pero yung mga piklat nila, sa paglilingkod, galing sila sa misyon. Iyan po ang mga magagandang tanda o tatak ng isang Kristiyano na may nangyari man sa iyo, naglilingkod ka kay Lord. Iyan po ang mga magagandang mga bahagi sa buhay. Amen? Okay, sabi niya, Jesus was a faithful martyr. Bakit martyr din si Jesus? Isipin mo, pinaka-martyr si Jesus. Bakit? Biro mo yung dinaanan si Stephen, pinagbabato lang, tapos na. Si Jesus Christ, hinuli, pinagbubunot yung balbas niya, pati buhok, ang iba. Dinuduraan. Mas matindi. Sa pag-witness niya lang. Tayo, ano na ba ang naranasan natin sa pag-witness? Kasi ako marami akong karanasan na nandyan yung may nagsasalita ng
O maski doon sa patay, di ba? May nagsasalita doon na kung ano-ano. Normal yan. Mababaw pa yun. Ay sila Stephen, binagbabato. So ang maging saksi ng Panginoon, talagang hindi mo alam kung ano mga dadaanan mo. Pero ang mahalaga, nagawa mo ang pinagagawa ng Panginoon. Sabi niya, the Holy Ghost is the witness to that. The Spirit bears record of that. The world, hated Jesus. Ang sanlibutan, galit. Wala pong matutuwang sanlibutan sa saksi ng Panginoon. Hindi po dito sinabing saksi ni Jehovah, saksi ni Jesus. Sabi niya, the world hated Jesus. It killed him. But God loved him in heaven to the Father. Ayan. So, mahal ng Diyos ang witness. Kaya kung ikaw ay nag-witness, mahal ka pala ni Lord. Kaya huwag kang dadalawang isip. I-witness mo si Lord. O, kapitbahay ka. O kaya kamag-anak mo sa cellphone. O yan, ka. Kasi tayo po ay, ulitin ko, iyan po ang instruction ng Panginoon bago sila binaptize ng Holy Ghost sa upper room, na mag-witness kayo mula Jerusalem, Judea, Samaria, at sa kaduluhan ng daigdig. So, trabaho po natin ito. Pero ang sabi niya, but God loved him and he went to the Father. The proof that he went to the Father is that the Holy Ghost came. Ano daw ang proof na nagpunta siya sa Father nung dumating ang Holy Ghost sa mga alagad. Amen? If Jesus had not been received of the Father, the Spirit would not have come. So, ibig sabihin, ang pag-akyat ni Lord nung siya'y ma-resurrect, para ang Holy Ghost bumaba. Amen? So, ang Holy Ghost po nasa mga believer ngayon. Sa John 10:7, nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. So, malaking bagay daw yung kanyang pag-alis. Dahil kung hindi siya aalis, ang Holy Ghost, hindi darating. Kung nanatili siyang, kasi, mag-isa lang si Lord noon sa first coming niya. So, ang pinapahawatig dito ni Lord, nais niyang ibigay ang Holy Ghost kasi ang Holy Ghost, hindi katulad ng laman. Ang laman, isa lang. Pero ang Holy Ghost, pwede siyang pumasok sa kahit milyon na tao. So sabi niya, ipapadala ko siya sa inyo. Susuguin ko siya. Ang binanggit niya, Comforter. Ayan. So ano po ang Holy Ghost? Comforter. Ayan, kung walang Holy Ghost, brother Felix, Sister Tess, hanggang ngayon malungkot kayo. So, pasalamat kayo, may Holy Ghost sa buhay nyo na nagko-comfort sa inyo dahil ang inilalagay sa isip nyo, ba't ako malulungkot? Si Aldin naman ay nasa kasama ni Lord. Ang sarap ng buhay. Tsaka hindi na, kung kunin din kayo ni Lord ngayon, hindi nyo siya makikilala. Wala na si Aldin sa edad na gano'n, 9 years, 20 years old na ngayon si Aldin doon. So, makikilala nyo lang siya, siyempre, yung hugis na muka. Pero yung kung ang hahanapin nyo yung Aldin na 9 years old, wala na doon. Sapagka 20 years old na ngayon si Aldin. O paano ka malulungkot niyan? At iyan ang totoo. Na lahat ng namamatay, may pinupuntahan yan. At nakakatiyak tayo kay Aldin. So sabi nga ni Lord, ang iyakan nyo yung sarili nyo. Baka hindi kayo, yun ang gawin natin, sana magkita kami. Di ba?
Paano bagay? Magpatuloy ng mayroong katapatan. Maging tapat tayo kay Lord. Sabi niya, but if I depart, I will send him unto you. So, ibig sabihin, ang nais ni Lord, lahat ng believers magkaroon. Amen? And when He is come, He will reprove the world of sin. O, kaya nga ito nga ang ating ginagawa na maski dito sa pulpito, ine-expose natin yung mga kasalanan para tayo ay lalong tumibay. Kasi pag ang kasalanan mananatili sa iyo, magiging mahina ka mga kapatid. Hanggat tayo may binibitbit na kasalanan. So sabi rito, and when He is come, He will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. Of sin because they believe not on me. Of righteousness because I go to my Father and you see me no more. Of judgment because the prince of this world is judged. Oh, nasa na ngayon si Satan? Tapos na ang judgment ni Satan. So, kaya nga, ang lagi ko pong sinasabi sa inyo, si Satan po, dahil siya po ang ng white horse rider, deception na lang po ang pwede niyang gawin sa Kristiyano. Dayain. Pero yung kung ano man ang plano niya sa Kristiyano, hindi po siya diyan magtatagumpay. Sa third coming, hindi siya magtatagumpay mga kapatid. Maliban kung katulad ng ating kapatid na nakaburol ngayon sa Bicol, Pastor Marcial, yung edad naman niya, 80 plus na rin. So siguro, panahon na rin. At hindi naman si Pastor Marcial namatay sa kung anong bagay. Namatay siya, naglilingkod din sa Panginoon. Amen? Hindi po basta-bastang kamatayan. Yun po ang pinakamaganda na namatay ka, na naglilingkod ka sa Panginoon. Okay. John 14:18. I will not leave you comfortless. Oh. Ano yung comfortless? Hindi ka na, yung malungkot ka. Ayaw ni Lord yung tayo'y malungkot mga kapatid. Kaya nga kung tayo po ay dumadaan sa mga pagsubok, normal naman yun. Normal din yun na sa ilang sandali, nalulungkot tayo. Dahil mayroon po tayong emosyon. Pero, pag nandyan sa iyo ang Holy Ghost, patitibayin ka. Nandyan yung hindi mawawala na may kagalakan lagi sa kahit na meron kang dinadaanan, nandyan ang masaya ka pa rin. Amen? I will come to you. Oh. Ang tanong, wala pa ba? Pangako niya po ito more than 2,000 years na. So, nandito po. Si Lord ngayon, wala na sa first coming. Wala na siya sa isang laman. Si Lord ngayon nasa Holy Ghost na nasa mananampalataya. Yet a while, and the world seeth me no more. But ye see me, because I live, ye shall live also. Now, ito po ay, kung ito ay hindi mo susuriing mabuti, baka isipin mo, future ito. Pero, alam natin, naituro ko sa inyo yung I am that I am. Wala pong future sa Kristiyano. Puro ngayon ito. Lahat ng mga bagay, lalo na ngayon, wala pong future na sa atin. Halimbawa, katulad na, we are now sitting. Pero nasaan ka? We are now sitting in the heavenly places. Pero nasaan ka? Nasa lupa ka. Kaya ka nakaupo doon kasi yung ating Panginoon, nasa throne yun doon. Ang Diyos nandoon. Sino ba si Lord at ikaw? So, kaya sinasabi na we are now, ayun yung now, present. We are now sitting. Bakit si Lord kasi at ikaw iisa? Amen? So, kaya,
habang nakaupo siya doon sa trono niya, gaano ba kalaki si Lord? Oh, sabi ko nga sa inyo, yung ulap na yan, yung eternity yan. Walang dulo yan. O ngayon, kaya nga tinawag si Lord na eternal. Walang dulo. Ganyan kalaki ang Diyos. So, kaya lahat pwede niyang punuan. Pwede niyang punuin ang buong universe. Kasi eternal si Lord. At ganyan din tayo, mga kapatid. Okay? At that day, ye shall know that I am in my Father, and ye in me, and I in you. Ano sabi rito? I am in my Father, and ye in me, and I in you. Ano? Dalawa ba? Iisa. Kaya nga kung ito'y makikita lang ng marami, paano pa siya malulungkot nito? Na anytime mawala siya, ito na pala ang kalagayan niya. Ikaw at ang Ama ay iisa. Okay? So, kaya nga ang alam niyo ang kamatayan. Ang iba nalulungkot, yes naman, siyempre, may mga mahal sa buhay. Alam ni Lord yan, na hanggat mayroon ka pang mga bagay na hindi na sisettle, magiging problema mo yan. Alam ni Lord na kung kailan ka kukunin. Di ba? So, pero ang kamatayan, mga kapatid, pasimula na yan ng eternal mo. Alam mo, namatay ka ngayon, yun na. Nagpasimula na ang eternal mo. Although, ang eternal, mga kapatid, nandito sa loob natin. Pero hanggat na nasa lupa tayo, hindi ka pa eternal ang laman mo. Wala pong eternal na laman. Pero, pag lisan ng laman na ito, eternal ka na. Okay? Now, Laodicean Church Age. He is the true witness. Now this word, true, is the same word we saw back there in Revelation 3:7. You recall that it does not mean true as in contrast with false. It has a richer, deeper meaning by far. It expresses perfect realization in contrast to partial realization. So yung word na true is the same word we saw back there in Revelation. You recall that it does not mean true. And so yung ang true hindi yung opposite ng false. Kundi sabi niya, meron itong it has a richer, deeper meaning by far. Ano yun? It expresses perfect realization. So doon, sa itong true na tinutukoy ng propeta, dito mo makikita ang isang malaking katotohanan. Real, na ma-realize mo ang katotohanan na kung saan ito ay nakatago sa marami. Marami pong mga bagay ang nakatago na inihahayag lang ito ng Panginoon sa mga totoong mananampalataya. Amen. Okay, so yung second coming, mga kapatid, ang tawag po dyan ay partial realization lang. Pero yung perfect realization na sa third coming po. Amen. So yung kanila, meron din silang alam. Pero partial. Bakit? Kasi hindi nila nakita ang nakita natin. Amen. Philadelphian. Since this word indeed expresses perfect realization as against the idea of partial realization, as illustrated in these verses, we can now understand as never before antitype contrasted with type and substance with shadow.
Take the example now of manna from heaven. So may example po siya. God sent down angel bread from heaven for Israel. But that bread did not satisfy. It was only good for a day. So ang example ng prophet dito, yung manna. O, tingnan nyo ha. Yung manna, para lang sa isang araw yun, na masatisfied ka. Makawala pa nga isang araw eh. Kasi ihuhulog ni Lord. Madaling araw. Bakit madaling araw? Kasi kung lagi kang tulog, wala kang makain. Kaya madaling araw niya inihuhulog eh. Kaya magpuyat ka. Katulad ng mensahe natin nung Sunday. So, ngayon, pag nagpuyat ka, ay fresh mana. Ngayon, alam natin ang pagpupuyat ay prayer. Kaya kung tayo po ay laging prayerful, fresh mana po ang ating natatanggap. Okay. So dito, hindi ka niya, bagamat pagkain yon, pero hindi ka masasatisfied para sa isang araw lang yon. But that bread did not satisfy, it was only good for a day. Those who ate it were hungry again the next day. Ayan. So parang katulad din ngayon, kain ka ngayon, mamaya gutom ka na. If it was left around, it became contaminated. Yan. Pagka ito ay lumipas na yung, kumbaga, expire na yon. Baka wala pang 24 hours, expired na yung mana. Magiging kontaminado na yon. But Jesus is the true bread from heaven, whereof manna was just a type. So, mayroon po tayong bread na dapat kinakain. At iyan po itong word. Kasi si Jesus Christ po ang word. At kung ikaw pa ay mag-a-absent, sa ating po, sa normal, natural natin, sino po sa inyo dito ang kumakain 2 beses lang sa isang linggo? Kaya nyo? Mula Lunes, walang kain. Ang kain mo Biyernes. Tapos, fasting uli, kakain ko Linggo. Kaya nyo? Di ba? So kaya nga, ang ano po ng salita ng Diyos, hindi po ito dapat tinitigil. Kasi iyan po si Lord po yung salita. So kahit wala ka sa church, balikan mo yung mga mensahe natin. Di ba, mayroon tayong cellphone? Balik-balikan mo, marami kang i-reveal si Lord dyan. Bukod sa revelation dito sa pulpito, may revelation si Lord sa iyo na sa individual. Balikan nyo. Okay? So sabi rito, but Jesus is the true bread from heaven, whereof manna was just a type. Future home. 2:40. Or after time has been fulfilled. Okay. Ano raw? After time. Kailan ba yung time? Church ages. Pag na-fulfill na ang church ages, ito maganda. Or after time has been fulfilled, all sin is gone. Bakit all sin is gone? Kasi yun nga na testimonyo kanina, buhay na ito. Hindi na ito yung katulad noon na laro. Kaya yung kasalanan, talagang wala na yan sa'yo. All sin is gone. Taken away. At the millennium. Kailan ang millennium? Wala pong future na millennium ng ano. Pero, pag nandyan sa'yo si Lord, itong millennium ngayon, tuloy-tuloy na yan. At the great white throne judgment, a type by the Holy Ghost. After the world is on fire and baptized, alam natin na tayo rin ito. Yung Holy Ghost. Anong baptism ng Holy Ghost? Clear understanding. Okay. Sabi niya, after the world is on fire and baptized, it's baptism of the Holy Fire from heaven. All sin is gone. So, alam niyo yung madalas nating marinig yung justification. The word justified
wala ka pong nagawang kasalanan. Nadaya lang tayo. Sa isang Kristiyano, nagkakamali yan, pero hindi po siya masaya. Lagi siyang umanong kay Lord, Lord, patawarin mo ko. Pero sa totoo lang, hindi po yan ginawa. Daya lang ni Satan yan. Ngayon, pag nagpadaya ka, hindi ka po magiging masaya. So, ba't pa tayo magpapadaya na hindi ka naman sasaya? So, para kung gusto mo lagi kang nagagalak, ay talunin mo si Satan. Amen? Sabi niya, all sin is gone. All germs is gone. All devils, nasan pa si Satan sa'yo? Ngayon po yan. All temptation is gone. All evil is gone. Then, what does God do? Pag wala na pala siya, ang mga demonyo, He can sit upon the earth. Sino yung earth? Tayo. See, because all sin is gone. So, ang uupuan lang ni Lord na earth, yung malinis na. At tayo, sabi ni, na-justified tayo. Bakit? Kasi tayo po ay mga predestinado. Yung mga predestinated ay justified, sanctified, glorified. Okay. Future home. 241. That's the same thing He does when He gives you the Holy Ghost baptism with fire. He can come and dwell with you. So, ngayon po, lalo na ngayon, wala mang ibang tirahan si Lord sa lupa. Believer. He can come and dwell with you. And we can sit in heavenly places in Christ Jesus. Ayun. Pero nasa lupa ka nito. Pero nakaupo ka doon. Dahil kay Lord. Because we are already in Him. Kaya ka nakaupo doon kasi tayo'y nasa Kanya. At siya nasa atin. Not we will be. We are now sitting in Christ Jesus. Wala po ditong future na tayo'y uupo. Pagdating ng araw, uupo tayo. No, we are now. May kabaka pa ba nito? Malulungkot ka pa ba nito? Na ngayon pa? Ngayon, ay nakaupo ka na? Sabi niya, how do we get into it? By one Holy Ghost baptism. By one Spirit we are all baptized into Christ, which we are now. Won't be in Christ we are. He is the great spiritual king over the spirit that's in us because we were in Him at the beginning. Nandoon na pala tayo sa... So kaya ang isang Kristiyano, hindi po siya dapat malungkot. Dapat sa isang Kristiyano, lagi kang masaya. Biro mo yan. Nandito ka sa lupa, pero kumbaga, naghihintay ka na lang ng oras na sabi mo, kailan kaya yung perfect realization na talagang nakaupo ka na ron. Kasi ngayon, partial ito. Ang pag-upo natin, nandito pa yung laman natin . Pero yung pag-upo talaga natin, mararamdaman mo na yung perfect realization. Pero sa ngayon, perfect na ang ating realization dahil alam natin, we are now sitting. Amen? Okay. He's the great spiritual king over the spirit that's in us. Last. Look, Christ in you makes Him the center of life. Christ is the mystery of God revealed. 2:3:3. Ulitin ko. Look, Christ in you makes Him the center of life of the revelation. See? Christ's life in you makes Him the center of the revelation. Si Kristo anyang nasa inyo, siya ang sentro ng kapayagan. Christ in the Bible makes the Bible the complete revelation of Christ. Christ in you makes you the complete revelation of the whole thing.
So pag nandiyan sa iyo si Lord, wala pong kulang na kapahayagan. Bagamat hindi natin nasasabay-sabay ito, pero lahat ng kapahayagan sa mensahe ng panahon, maririnig mo yan. Malalaman mo yan. Okay? See what God is trying to do. What is the new birth then? Kung gano'n niya, ano itong bagong kapanganakan? You'd say, well, Brother Abraham, what is the new birth? It is the revelation of Jesus Christ personally to you. Ano raw yung new birth? It is the revelation of Jesus Christ personally. Na-reveal sa iyo. Kasi kung dito sa pulpito, revelation ito galing sa kay pastor. Okay. Pag narinig nyo ito at na-reveal din sa inyo, kasi hindi naman pwedeng lahat tayo nakakatanggap ng revelation. May mga mahihina. Pero dahil nandiyan sa inyo ang Holy Ghost, amen ka lang ng amen. Ang isang may Holy Ghost, mga kapatid, wala siyang nire-reject. Kahit hindi niya alam. Amen, amen. Okay na yun. Kaysa sa puro ka, adula amin. Diba? Ang isang believer, kahit hindi mo pa nakakatch na masyado, amen nga lang. Kasi ang Holy Ghost nandyan siya yung nag-a-agree ba? Agree siya sa naririnig niya. So, kaya po ang isang hindi ka na po mag-aalala. Ang lang dito, katapatan kay Lord kasi mabigat po ang consequence. Para hindi tayo mag-ano ng mga consequences, natin ang katapatan. Si Pastor Mulo, may patutuo din doon. Kinuha rin ng Diyos. Huwag nating biruin si Lord. Kasi, kaya minsan kinukuha na ni Lord para hindi ka na magkasala. No? Okay, minsan naman, palo. May gusto siyang ipaalala sa atin. Ngayon, kung nais mong smooth, magpakatotoo tayo kay Lord. Amen? Para hindi tayo nagsisisi sa bandang huli. Pero lahat ng bagay may dahilan yan. Okay, so tayo po awit.